Iba po. Yes. Yeah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning, Father. Ako ay hindi naman masyadong kilalang tao. First time na ngayon pa lang ako nakita. So marami kayo, di ba? Baka mamanga kayo, bakit ako pinagpagsalita ni Ma'am Imelda dito sa pagtitipon na ito. Pero first of all, I'd like to congratulate Ma'am Imelda Pati. And of course, the one behind the song, behind the lyrics of the song. So, thank you, Ma'am, and thank you for all who come here. Kayong lahat na nandirito. And I believe you are truly Filipinos. Amen? Oh, mga Pilipino ba kayong lahat? Ngayon, ating pag-usapan, this is only for how many minutes, Ma'am? 2 minutes lang. 2 minutes lang. My God. O sige, madaliin ko na lang. Ang kanta na kinumpose ni Mon Del Rosario of course, sa utos ni Ma'am Imelda na igawa siya ng kanta para sa mga Pilipino at para kung sino talaga ang Pilipino. Diba? Wala namang problema kung ikaw ay tawagin kang Pilipino dahil Pilipino. Tignan yung mga ilong ninyo. Diba? Yung mga balat natin. Talagang Pilipino tayo. Eh kung ano iba na lahian na. Pero yung kabuuan ng kanta, yung nakapaloob sa kanta, kayo ba yun? Yes! Kayo ba yun? Yes! Totoo bang ang Pilipino ay may pagmamahal sa bawat isa? Yes! Mga sinungaling kayo. Kung totoong may pagmamahal ang mga Pilipino sa bawat isa, bakit nagkaganito ang ating bayan? Kasalanan nila! No? Tingnan na ang itsura ng ating kapaligiran, bakit nagkagano? Kung totoo nating mahal ang ating bayan. Amen? Agree ka, ma'am? Maraming hindi nakakaunawa kung ano ang pagiging Pilipino at kahulugan ng salitang Pilipino na dala-dala mo kahit saan. Ang napakalungkot dahil marami ng mga Pilipino ayaw ng magpatawag na Pilipino. Ang daming mga American citizens na Pilipino, European citizens, Australian citizens sa mga Pilipino, they abandon their citizenship already. And they choose to be other citizens. Ma'am, diba? Totoo ba o hindi? Sapagkat ano ang mga dahilan? Ang pagmamahal dito sa Pilipinas, ang pagtrato sa bawat isa, hindi natin mararamdaman. Kung tayo ba isang lahi, amen? Sapagkat inaabuso ng mga Pilipino kuno ang kanyang kapwa Pilipino. Yes! Pinagkaitan ng pagkakataon ng kanyang kapwa. Tama! So, ngayon, kung talagang Pilipino isang lahi tayo, dapat ba na pantay-pantay ang pagtingin natin sa bawat isa? Kung hindi pantay-pantay ang pagtingin natin sa bawat isa, yung salitang Pilipino tayo, tanggalin na natin. Kung mayroon pa rin tayong classifications. At ang sabi sa kanta, hindi sumusuko ang Pilipino sa panahon ng pagsubok. Diba? At sino ang Pilipino na hindi sumusuko sa pagsubok? Tayong lahat! Pero ang nangyari, sino ang nagpapahirap at nagbigay sa atin ng maraming pagsubok sa bansang ito? Kapwa Pilipino! Bakit nangyari yun? Sapagkat hindi nila dama ang kanilang pagka-Pilipino. Hindi na dama ang pagka-Pilipino ng kanilang kapwa. Kaya kaya nilang gawin na ipahamak nilang kanilang kapwa Pilipino. Ano ang dahilan? Sapagkat may sakit ang bayang ito. May sakit ang mga Pilipino sa pag-iisip, sa damdamin. Basag-basag pa rin ang ating pagkatao bilang Pilipino. At ang pangarap ng bawat Pilipino, makalaya o makaalis sa bansang ito para makamtan ang tunay na buhay sa labas ng bansang ito. Agree ba kayo sa akin? Kahit ako nangarap na umalis sa bayang ito sapagkat walang saysay ang mabuhay at tumanda sa bayang ito sapagkat mismo ang kapwa mo
ang nagmamalupit sa iyo, ang sumisira sa bayang ito. Di ba napakasakit isipin? Ngayon, yung Pilipino, ang sabi sa panahon ng sakuna, hindi sumusuko, nagtutulungan. Nangyari ba yan sa atin? Hindi pa. Tama yung sagot mo. Ngayon, nabuo ni Ma'am Imelda ang Pilipino tayo para buuin natin ang organisasyon na ito. Na tayo ay Pilipino tayo. At isusulong natin sa ating buhay araw-araw ang pagiging tunay na Pilipino. Kaya ba natin isulong yan? Kaya ba nating sabihin sa lahat sa buong daigdig ng mga Pilipino tayo na marangal, malinis ang dignidad, may hangaring maganda sa bawat isa, at kayang kamtin ang masaganang buhay ng bawat Pilipino na wala kang pipiliin kung sino lamang ang makikinabang sa biyaya ng Diyos sa bansang ito. Diba? Nabiyayaan ng Diyos ang bayang ito ng sobra-sobra. Pero sino ang nakikinabang? Ang mga taong hindi tunay na Pilipino. Ang mga taong ang nasa isip ay kapangyarihan, pera, pamilya, magpapayaman. Kahit masira ang buhay ng bansa, wala silang pakialam. Amen? Nakakaantig sa damdamin, nandito tayo bilang mga Pilipino. Ngayon, ano ba dapat ang pinakaugal ng Pilipino? Ano ba ang pinakahuling lyrics ng Lupang Hinirang? Ang mamatay ng dahil sa iyo. Yun ang Pilipino, handang ipaglaban ang kanyang bansa. Kaya nga ang awiting ito nagpapaalala sa atin na Pilipino tayo. Walang makakatulong sa kanyang bansa, walang magmamahal sa kanyang bansa, kundi ang mga Pilipino. Amen? Walang magmamahal sa kanyang kapwa Pilipino, kundi ang Pilipino. Kung hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa Pilipino, huwag na tayo magkaroon ng gobyerno. Sapagkat ang gobyerno nandyan para sa lahat ng mga Pilipino, hindi para sa bawat pamilya ng mga politiko. Naintindihan niyo ba? Hindi tayo nagkaroon ng gobyerno at pinapasan natin ang buwis para sa ating mga politiko. Kaya lahat tayo may kinalaman at mayroong obligasyon sa bawat isa na ayusin natin ang ating bayan. Amen? Kaya si Ma'am Imelda, ang pagtitipon na ito ay simula ng tunay na pagbabago. May plano ang Diyos sa bawat isa. Damihin ninyo ang pagka-Pilipino na masasaktan kayo sa mga taong nakikita ninyo sa inyong paligid na pinagkaitan ng pagkakataon. Masasaktan kayo kapag nakita ninyo ang inyong mga lugar na nanlilimahit sa dumi na naglalarawan ng pagkamarumi ng ating gobyerno. Ha? Makikita ninyo ang ating mga kalsadang lubak-lubak na yan ay sumasagisa sa masamang pagkatao ng Pilipino na namumuno sa ating bansa. Diba? Dapat dampin natin yun. At wala tayong ibang na naisip kundi mapapaganda ang ating bayan. Sa tulong ni Madam Imelda Papin, sa pamumuno ni Madam Imelda Papin, makakamit natin ang gusto ng bawat Pilipino na mangyayari sa bansang ito. Amen? Pilipino tayong lahat. Pilipino ako! Pilipino tayong lahat. Amen? God bless you. Thank you very much. Yes, talagang naglutusan.